What would you say would be your biggest break sa showbiz? Can't Buy Me Love talaga. Umabot sa ulo ko yun eh. Alam mo yun, parang feeling ko sikat ako. Grabe, lala talaga ng tao nun. Supposedly, di naman talaga sa akin. Para sa akin yung character na yun. A day before, kinol lang ako for... What? Adminado ka na, yumabang ka? Oo Lumaki naman. ulo mo? Oo naman. May mga times na nakikita ko na parang nagbago ako eh. May mga hindi ako sinisipot that time. Inisip ko, masyado kang busy para dyan. Pero kaya mo naman gawa ng time. Dati, ang struggle, mag-jeep ka muna. Sabit ako, init yung leather jacket ko. Pagbaba mo ng jeep, parang muusok yung likod mo. Kasi direct yung araw. American production siya eh. Mabait na mga tao dito. Di mo sila kailangan kausapin ng mahirap. Kasi kahit naman may times na mali-mali English mo, mali accent mo, okay lang, may pag-usap ka lang, go Tsaka mo gets lang. naman nila pa rin. Gets nila, oo. Do you still remember some of the lines? Yes, of course. Sige nga, Afghan. Just moja me koyamit. Janom, joy, shaknis. Nagyalan, bimiri. May jamiri. Paano mo naaral? Kaya mag-alala guys, hindi lang ako artista. Marunong din ako magpaandar ng airplane. No? Skills talaga. Oh. Parang gusto ko mag-ipon ng skill set, di ba? Para sa future mo din, di ba? Marunong ka gumawa ng aparador. Ikaw ay Half British. and half Filipino. Yes, dito na ako lumaki. At feeling ko naman, buong Pilipino ako. Kasi ako. Think, talk, tea. Hello, titos and titas, and our solid kachaas from all around the Philippines and all over the world. Thank you so much for being part of our community. And as we always say, even though mukhang mahaba ang aming episodes, we encourage you to use our videos as your background audio while you're doing other things tulad ng habang kayo'y gumagawa ng gawaing bahay, habang nasa biyahe, bago matulog, habang kumakain, habang naliligo while you're in school or you're at work. Please enjoy our videos. And of course, we encourage you to also binge watch our previous episodes at abangan ang aming mga future episodes. And today, get ready to be inspired, informed, and entertained. Mabuhay! Hello everyone! Welcome to another pasabog episode of Think Talk Tea. I'm your host, Kring Kim. Alam niyong espesyal ang ating episode kasi talagang naka-glitters yung eyeshadow ko. Ganyan yan. Tsaka palang pilik mata natin. Dahil naman, ako very excited ako dito. Pinakamaagang shoot na yun sa Think Talk Tea. Talagang gumising tayo ng maaga para sa kanya. Kasi we are joined. Wala nang paligoy-ligoy pa. We are joined by one of the best. Personally, I have to agree. One of the best and most promising young actors in the Philippine showbiz today and star of the upcoming supernatural comedy drama series Nurse the Dead. Let's all welcome Anthony Jennings! Hello everyone. Thank you, Kring. Maraming salamat. One of the best. Yes, thank you. Mo, i-claim mo na yan. Kinilame ko na nga ngayon Dapat. dahil Yes! muna ako. Sige. Yes! Kaya, One of the best. what you believe, you become. You become, yes. Yan. So, Kaya ako yung pinakamagandang manifesting, director sa buong Pilipinas. Yes, totoo. Manifesting. Bago na lahat, Anthony, bumati ka naman sa mga... Hello everyone. Hello sa mga nanonood sa atin. Ano ba tawag sa kanila? Katsaa. Katsaa. Ayun. Katsaa. Kachikahan. Parang ganun. Hindi, Ay, TikTok kasi. Okay. TikTok diba? tea. Okay, Oo. okay. So mamaya may mga i-spill kami. No, Ay! wala, joke. Hindi, marami. Oh, Nakasalalay. Wala, ayoko na nga. Ang karera ni Anthony sa interview na to. Na wait, ang tawag sa mga fans mo? So Jennings Thursday, ayun. Hello sa inyo lahat. Ayun. Magandang umaga. Maaga kasi. Maaga kasi, oo. Buti nga, buo na yung boses natin, no? Okay. Anthony, anong nickname mo? Ang tawag talaga sa akin sa bahay, ayoko na lang, baka yun yung tawag sa akin ng lahat eh. Pero ang tawag sa akin nila sa bahay, ano lang yun eh. Parang ganun. Parang shortcut for Anthony. Kasi si mama, syempre Ilongga. Oo, Ilongga si mama. So parang pag tinatawag niya ako, ne, baba ka dito, ne. Wow! So lagi akala ng mga kaibigan niya, babae palagi anak niya pag lalaki ba na si Nene? Ne, pakuha nga yung chani ko, ne. Pagbabala lang. Tumawa. So gano'n, ne Kasi talaga. Anthony. Palayo, yes. So, Okay. Alright. Our first question, hindi ba ito sobrang controversial? Hindi ba tayo ganyan? Hindi tayo controversial today. Hindi, wala. Ayan. Kalmado lang. Oo. Kalmado lang. Ang tanong, bago tayo pumunta sa yung mga background mo, ganyan-ganyan, ano ang pinakamalaking lesson na natutunan mo sa show business?
Pinakamalaking lesson? Parang hindi siya pinakamalaking lesson, pero parang marami kang lesson na matututunan sa showbiz eh. Parang hindi lang siya isang buo na, di ba? Like, ako, nung bata ako, para kasi before, parang inisip mo, alam ko na to, kaya ko na tong gawin. Pero hindi eh, may mga times na bago ka sa industry eh. So, kailangan mong kapain kasi may mga times na culture shock ka talaga eh. Yun ang hindi alam ng mga tao. Oo, Actually. may times talaga na maraming beses ka pang culture shock. At hanggang ngayon nga, ako medyo, may mga times pa rin na nagugulat ako na, ganito pala si showbiz. Sample nga ng mga culture shock for you. Siguro... Kasi you've been in show business like more or less 7 years. Yeah. Officially, mga ganun. Oo. Iba-iba naman. Hindi naman siya lahat bad eh. No? Oh, actually, totoo naman. Pero I think, yun nga, yung lesson doon parang ihanda mo yung sarili mo sa lahat ng bagay kasi halos lahat papagawa din naman sa'yo eh. So, yeah. And I think, ano bang culture shock yung gusto mong marinig? Hindi, ako for me, kasi yung mga tao, for example, ang pinakamalaking, ito talagang biggest misconception for me. Feeling ko, kala nila, kasama na sa industriya din, di ba? Yes. Lagi ko itong ino-open. Yung mga artista, tao sila. Oo, humans talaga sila. Yun yung parang feeling ko yung mga normal people, nakakalimutan nila. Or parang wala silang idea na, parang sobrang nilalagay nila sa pedestal yung mga tao. Yung mga artista. Yes. Na parang pag kunyari, either nakita mo walang makeup, Oo, or pagod, nagkamali, may nagawang parang may tao problema yun siya. Oo. Hala, may problema siya pinagdadaanan. Oo. Pero, Di ba pwede pagod bumaba lang siya sa Oo. kondo. May kumuha lang siya ng pagkain. Pero yun, palagi. Di ba pwede wala lang siyang concealer? Oo, diba? Napuwet lang siya gabi. Oo. Pero yun, laging nangyayari yun. Kahit sa akin shoot. Diba? Yung parang sobrang ay, ano siya, alam mo yung artista na yan, suplado. Suplado. Hindi naman siya suplado. Hindi ka lang napansin. Hindi ka Ano lang feeling mo, napansin. papansinin lahat ng Oo, nadaanan? Hindi Tsaka siya minsan, like, katulad ko, diba? Ako malabo mata ko eh. So, Anong vision mo? ang grado ko talaga 260 Huh? at 300 na tayong kabila. Magkaibang grado sila eh. Hindi ko lang alam kung saan yung... Naka-contacts ka ngayon? Hindi, wala akong gamit Oh, ngayon. nakikita mo ba ako? Yes, oo naman. Okay. Pag mga ganito kalapit. Okay, kita na. okay. Pero yung mga ganyan, medyo hindi ko na alam kung anong reaction ng mukha nila. Kung nakangiti ba sila. Pinagtatawanan ka nila. Alam ko siya, hindi siya nakangiti. For sure. Pero, ayun. Kaya minsan, ako na parang, suplado siya. Ganun. Malabo lang pumata ko. Yes, Kailangan ko lang yes. makita kayong malapitan para makilala ko ulit. Kasi minsan, lalo na pag mga event, gathering, ganyan. Pag hindi ka bumate, Oo, kailangan mag-hello ka sa lahat eh, di ba? Bumeso. Oo, Pag hindi, may attitude ka. Yes. Ang problema ko before, sobrang OA ko ata, parang halos lahat binibeso ko naman. Parang sino yung mga siya? hindi nakasama sa event, parang lahat inaano ko eh. Pero nung ayun nga, kasi malabo mata ko eh. So parang lahat, yun, ginagawa ko. Pero ngayon, medyo nag-adjust ako. Kasi syempre, di naman lahat pwede mong batiin din dun sa event na yun eh. Lalo na nung times na may COVID. So hindi ka rin makabeso ng mga times na yun eh, di ba? Oo. Parang, So ngayon, basically, sa mga po nasa showbiz dyan, pag hindi po kayo nabate ni Ne, malabo lang mata ko. oo, nabulungan na niya. Tapos ako kasi may stigmatis. Lagi ako nakaganon. Ako din, mataas yung sa akin. Oo, yung Kala nila parang masama pa matingin mo sa akin. Oo, Hindi, diba? hindi lang kita Hindi ko- maaninag kasi parang blurred ka. Parang hindi ka masaya ngayon na. Oo. Actually, masaya po ako. Diba? Kailangan mong baguhin eh. Diba? Kasi pag astigmatism, mahirap. Yung Yes. ilaw, malakas. Yes. Diba? So yun, mahirap siya. Hashtag, let us know in the comments kapag may astigmatism po kayo. Oo. Shoutout sa mga astigmatizers Sa mga dyan. malalabo mata, for sure relate sila. Kailangan kong batiin lahat. Hindi, pagka show, hindi naman sila showbiz, hindi kailangan. Well, sa bagay. Diba? Totoo naman din. Hindi nila yun yung isa sa mga culture shock nga. Sa bagay, Diba? Ako lang naman kasi siya na showbiz, so ako lang din yung kailangan gumawa nun. Tama. Pag normal ka naman na tao, di mo naman kailangan. Oo, Gilo sa lahat. exactly. Yeah. Ngayon, before tayo mapunta sa mga iba pang mga showbiz, balikin Okay. muna natin ang simula ng isang Anthony Janney. Simulain. Yan. So, ikaw ay half Half British. and half Filipino. Yes, dito na ako lumaki at feeling ko naman buong Pilipino ako kasi ako. Ito pala. Hoy. I love it. Hindi yan. Lahat bakit masama ba? Masama ba yung word na yun? Hindi yun masama. Di ba? Pero kasi diba? Circumcision. Yes. Oo. Usually kasi pag syempre foreign ka. Ay, sorry, diba? hindi ko alam kasi yung asawa ko tuli. So, kahit foreign siya. Okay. So, So, hindi ko sure. baka siguro mixed culture na rin siya.
pero sabi mo kanina kasi, nung nagkakwentuhan tayo. Kasi before po ako mag-start, nag-uusap sila ng asawa ko. Nanonood sila ng basketball, Yes, di ba? yes. Ng parang something, Itong, mga finals ba yan? ngayon. Pero, na-mention mo, dahil natanong kita, kung lumaki ka rin ba sa UK? Tumira lang sa UK, Tumira. yes. Mga gaano katagal ka nag-UK? Siguro a year. Pero paano kasi, a year, tapos alis kami, tapos balik, alam mo yun. Ganon. So hindi ko rin maano yung pinaka-time talaga na gano'n kami katagal nag-stay doon. Pero kasi, like, probinsya, pang pinaka-memory ko talaga mas mostly sa Rizal, dito sa Manila na. Yeah, kasi dito lahat ng mga kaibigan ko, parang dito ako natuto, doon ako talaga natuto magsalita ng yung pangkanto, yung Tagalog ko kasi before, hindi naman straight din eh. Kasi nung nag-UK ka, Inglesero ka? Englishero na, medyo, oo. With a British accent? Can you give us a sample? Not really. Ganon. pero like may accent pa din before kasi bata ka eh. So, Tsaka yung tatay mo kasi may accent. kausap ko palagi, airpod ko. Pero nung tumatanda ako, like, yung airpod ko kasi nag-work siya sa ibang bansa talaga eh. Iba-ibang lugar. Anong trabaho ng tatay mo nung araw? As engineer sila eh. So, Why? sa construction sila, pero iba-iba silang site na pinupuntahan. Like, Wala mga minsan, Middle East, no? Yeah, Nigeria. Ibang part ng Europe, ganon. Minsan Sweden. So, mix talaga yung So, hindi siya nakakauwi madalas talaga. Pero, every year naman, nandun siya, may bakasyon kami palagi. So, di nawawala yun before. Kumbaga yung pagiging, sabi mo kasi, mas parang Pinoy ka. Pero meron din bang feeling mo may side sa'yo na may pagka-Briton? May lumalabas pa din. Tulad syempre. ng? Like, pag nagbabad ka sa araw, namumula ka lang. Hindi, pero yun nga eh. May mga konting sides na parang, masarap pala sa akin yung pork and beans. Yung parang gano'n. As in? Yung parang may mga times na pag may British ka na lumalabas sa'yo, di ba? Pork and beans na walang kanin? Oo, gano'n. Parang may mga times na gano'n. Medyo, di ba? Sanay tayo, may kanin lahat eh. Di ba? And parang, hindi ko alam eh. Pero parang mas, dito talaga, Pilipinas talaga. So masasabi mo talagang Rizal ka? Kumbaga yung, saan ang hometown mo? Rizal. Rizal. So parang medyo misconception pala yung Negros Occidental. Hindi naman, kasi tumira din naman ako doon. So alam ko rin yung culture na yung, kung ano yung nangyayari sa Negros, sa Bacolod. Kasi yung mga kamag-anak ko, mga tita ko, doon din talaga before. And ngayon kasi medyo watak-watak na kami. Yung iba kong tita na sa Sweden na. Aray. Oo, ganun. Yun. Pero ako, parang happy ako na dito ako magstay talaga sa Pilipinas. Parang kahit nakapunta na ako sa ibang parts ng Europe, parang hindi ko nakikita yung sarili ko tumira doon. Parang dito talaga ako. So sana mapaganda natin yung Pilipinas. True. Pero parang alam mo sa part na yan, parang gusto ko lang focus sa sarili ko. Ako din eh. Kasi we tried. Alam mo yun? We tried naman. We did our part. Kasi ang ganda talaga ng Pilipinas. True. Ay, basta sabi mo yan as someone na nakatravel. Oo, dito. Like, napunta na ako ibang parts ng Pilipinas eh. So, ang ganda talaga ng Pinas. Kasi ibang-iba talaga. May siblings ka rin, di ba? Yes. Ano nyo? Pang ilan ka? Ilan kayo total? Actually, 7 kami magkakapatid. Pero, kasi, may sa part ng mom ko, meron siyang may dalawang kuya doon. Sa asawa niya before. So, half-brother. May dalawang half-brother. And sa dad ko, meron din siyang ex-wife before na nagkaanak din siya ng dalawa. So, may dalawang kuya rin ako doon. Tapos, tsaka sila nag-meet nung parehas silang wala ng asawa bago sila nag-meet. Tapos, ayun, nabuo kami. Ako ang panganay sa amin, 3 magkakapatid na British. Lalaki? Babae? Lalaki lahat. My God, lahat ito kayo lalaki. Bubunga kami ng basketball team ngayon para malabanan namin yung OKC sa finals. Bakit ako sa OKC? Bakit hindi Spurs ang labanan nyo? Sa bagay, basta naman manalo yung Spurs. Okay.
Lagot ko sa mga fans ng Spurs. Oy, Spurs ako Kaya actually. Spurs ako. Shoutout kay Wembanyama. Sino favorite mo sa Spurs? Si Wembanyama, syempre. Bakit ang tangkad niya? Oo nga eh. Ano kaya ang pagkain nila doon? Baka pork and beans. Wala. Kasi hindi gumana sa akin eh. So alam kong hindi pork and beans yun. Pero ayun. Fan din ako ng NBA. So Pero close ka sa mga kapatid mo. Kahit yung Breton, tsaka kahit yung dalawang Pilipino. Oo, sobra. Like, kasi, parang lumaki kami na hindi naman kami pinag-iwalay-walay. Alam mo yun? Parang magkakasama din kami nung lumaki kami. Lalo na yung mga kapatid ko dito sa Pilipinas. Pero yung mga kapatid ko sa UK, alam ko uwi din sila next year dito. Oh, wow. Kaya para bumisita sa amin. Sila yung So, pure Ito yung British sila. British pure talaga. As in like, Blunt, Caucasian, ganon. from the mountain of Caucasus. Yun. Alam ko yung reference mo na yan. Ganon. So, ako din, yun. Parang, yun, bibisita sila dito. So, yun, kakaroon kami ng time together. Pag bumisita sila. Actually, medyo matagal na kami hindi nakapagkita eh. Parang more than a year. Ewan ko baka 10 years na nga siguro. Parang ganon. Hindi ka pa artista nung... Hindi pa ako artista. Shit, ano sabi nila na parang, nasine. Showbiz Oo, ka na. showbiz to. Sabi Oy, nga, mo, we wanna meet your famous friends. Ganon. Pero marami. Like, gusto nilang maglibot din eh. So, plano kong igala Sigihor yan. sila. Nagli mo si Sigihor, no? Sigihor or... Bora. Yung isa pa na sikat Siargao? ngayon. Siargao eh. Para iwan ko na sila doon. Puro abang. Makaka-relate naman sila sa isa't isa doon eh. Kadaling ko sila. Iwan ko na kayo dyan. Bahala na kayo. Dumaguete na kapag Negros na sila. Hindi pa. Ang nalibot pa lang nila, Batangas pa lang eh. Kasi hindi naman sila palagi sa Pilipinas. Gawa ng busy rin sila sa mga, may sarili-sarili na rin kasi pamilya. So, yun, hindi na rin masyado makapag-travel. Gawa ng for work. Yan. Pero yung dad ko before sinama sila, yun yung last vacation namin. Batangas. Batangas pa tayo. Tagal na. Pero pag nagkunyari, dinala mo dekada sila na dito, ikaw ang punong abala, gano'n? Ikaw mag-ikot-ikot sa kanila? Yeah, oo. Kasi parang, wala na eh. Dito na, sanay na ako dito eh, sa Manila. And since wala naman na si Erpat, usually kasi he passed away. So usually si dad yung naglilibot sa amin. Pero since ako na yung padre de pamilya, yun, nasa akin na yun. Hawak ko ang beat. Yeah. Oo, tama. Sample. Hawak ko ang beat. Yeah. Sa yung dalawang younger siblings mo are with you, staying with you? Yes, opo. Oh, you're the one taking care of yes, them. opo. Nag-aaral sila ngayon. Pero ngayon kasi bakasyon ngayon, 'di ba? Yeah, so Kano sila kabata? Yung isa ko si Douglas 21. Yung isa College. Yung isa 18 yeah. Senior high. Yeah, senior high. Yeah. So, ayun, busy yan sila. Pero ang lalaki na rin kasi tatangkad gawa ng syempre may dugong Briton. Medyo nakakalalaki pag medyo tumatangkad pa pala sa'yo yung kapatid mo. Parang dati nakikita mo medyo mas matangkad pa sa'yo? Yung 18, yung bago namin. Pero tatangkad pa siya eh. So, Oo, 18 lang eh. Halos konti lang naman. Pero kahit na. Hindi nila pinangarap or hindi nila iniisip pumasok ng show business? Hindi eh. Hindi mo sure. Well, yung bunso kong kapatid, naiisip niya before, commercial lang. Pero I think hindi naman like showbiz talaga. Gusto niya lang TVC commercial. Kasi sinasabi ko sa kanya, malaki pera doon. Sige, try mo mag-commercial. Habang nag-aaral ka naman, pwede ka naman mag-commercial, di ba? Like, pwede mong Kasi ang hirap sabay ng showbiz talaga, tsaka school. Totoo yan. Ayun yung mahirap. Lalo na pag consistent yung ginagawa mong project. Pwede mo naman kasi pagsabayin talaga, lalo na kung if ever may pahinga ka naman. Pero pag consistent yung ginagawa mo, like, lock-in ka ngayon, lock-in ka next. Parang sobrang papabayaan mo talaga yung pag-aaral mo. True. Posibleng hindi. Parang ganun. Dami ko kilala nag-enroll tapos nag-drop agad. Nag-drop diba? agad, Yung diba? parang Ganun. tinry nila eh. Tinry naman nila, sinubukan nila. Give mo sa kanila yon. Give sa kanila yan. Kaya ako parang feeling ko, mag-ipon lang ako. Tapos pagka may time na pwede magpahinga, na pwede ko nang i-resto, okay, medyo may kinita na ako. Ayan, baka plano ko mag-aral ulit, bumalik. Para makapag-focus sa school din, alam mo yun? Yes. Pero ngayon di mo naman, sige, actually, ang point ko dyan is, bakit ka mag-aaral para kumikita ka na naman? Actually, ako, para lang sa sarili, para makilala ko lang din yung sarili ko. Kasi ngayon may mga
may mga bagay pa ako na hindi ko alam kung gusto kong gawin yon. Pero ganun tayo di ba bilang tao na parang pag natutunan natin siyang maintindihan, hala, magaling pala ako doon. Parang andun pala parang nandun yung puso ko. Alam mo yun, parang gusto kong gawin din yun. At the same time, parang ang hirap kasi di naman habang buhay yung showbiz di ba? Di siya forever talaga Like, marami ka pang bagay na pwedeng gawin talaga True. And I think, ngayon, bilang tumatanda na rin ako, nakikita ko na yung mga bagay na yun unti-unti. Like, na mas parang nag-in-love ako sa martial arts. Parang yun, unti-unti. And may mga iba pang bagay na gusto kong gawin. Firing, alam mo yun. Firing? Guns. Guns, Yeah, okay. so, medyo sobrang panlalaki na. Trip Pero na yung yun. mga yan, hindi mo kailangan mag-aral for Hindi that. naman. Pero I mean like, nakikita mo na sila So, yeah. ano pa kaya kung Nag-aral mag-aral ka. ako, di ba? Ano pa kaya yung may kita ko, may explore ko, di ba? Sa sarili ko. So, kunyari, bibigyan kita ng 500 million ngayon. Meron ka? Manifesting! 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 Aalis na ako ngayon dito at uuwi na ako. Kaya, bibigyan ka ng 500 million ngayon mismo. Pwede ka mag-quit mag-showbiz, di ba? Ayoko na, pagod na ako dito. Una, Daming mga- thank you. Yes, of course. Kailangan mag-thank you ka sa akin. Ano yung aaralin mo? Aaralin ko. Ano gusto mong i-pursue ba? Siguro gusto ko maging piloto. Kung 500 million. Bibili ako ng airplane. Exactly. Magkano airplane? Mga 357. Naku, 200 million na lang. Titipid pa. Hindi, pero siguro, yun. Gusto ko Piloto, mag-aral. piloto. Magpaandar ng airplane, di ba? Yes. Kasi di mo masabi. Malay mo, nagbabakasyon Bagay ka. One ka. time. Tapos biglang, yung piloto natin nawawala. Parang, di ba? Di ba? Parang, di ba? Every time di ba? Andun ka para sagipin yung moment na yun. Nakakatawa yung naisip mo yun. Sumagip na piloto ako ang makakasagip dahil nawawala ang piloto. Nawawala yung piloto namin, di ba? Ngayon, nandun ka, di ba? Kaya mag-alala guys, hindi lang ako artista. Marunong din ako magpaandar ng airplane, di ba? Di ba? Doon pumapasok yung mga moments Alam mo yung fantasy na to? skills talaga. Oh. Parang gusto ko mag-ipon ng skill set, di ba? Para sa future mo din, di ba? Marunong ka gumawa ng aparador. Oy, ngayon, ang hirap na ngayon, Like, Yes. medyo, yung ngayon, yung kultura natin, syempre, sanay na tayo na binibigay na lang sa atin lahat, di ba? Exactly. Ngayon, yung mga bilang lalaki, di ba? Di mo alam kung marunong pa ba sila magsibak ng kahoy, di ba? Tama. Maging gumawa ng Sumisid. Para sumisid. Para kumita ng pagkain. Yes. Maghanap Sumisid buhay. kasi para sa magkuha ka ng Siyempre, mga ng shellfish. isda. Yan, oo. Free diving. Yes, Yeah. exactly. Oo. Ayan kung saan na po napupunta. Ginawa. First body pa lang to, First ha? body pa lang ba First to? body, meron ba tayo May mga... issue ba tayo dyan? Ayusin natin yan. So pagbabalik po, ito usapang showbiz na. Oo. Okay, bago tayo mapunta sa sisiran, sa kung ano-ano man, marami pa tayong pag-uusapan with Anthony sa magbabalik po Yes. ng Think Talk Tea. Sana po kayo ay nag-enjoy sa aming episode. And if you are, please make sure to like this video, mag-comment po kayo, share this video, and subscribe to our YouTube channel. From tuli to piloto. Napag-usapan natin lahat na ito, na-cover natin ito sa first body. Ayan, no? I love it for us, Thank you. diba? Ngayon dito, mapapasok ka tayo sa konting ka-showbizan. Kasi Okay, syempre, sige. ikaw pa rin Kailangan naman, showbiz ka pa rin naman kahit anong gusto natin, trabaho natin yan. Oo. Paano ka naging artista? Nag-start talaga ako as commercial model. Alam mo yun, kasi ako, mahilig ako mag-TVC before Pero kahit before pa ng TVC, alam ko may pinasukan na rin akong, alam mo yung mga workshop lang sa mga agency. Yes. Yeah, so nag-try akong mag-dance workshop, acting. Pero hindi talaga ako sa dance kasi tinry ko naman. Kaya wala ako sa ASAP palagi. So hindi, talagang Kaya wala nandito ako ka. sa podcast kasi mas magaling ata ako magsalita. I agree. Pero- I agree. At umarte. At umarte. So parang, yun na-discover ko ng maaga yung sarili ko na, okay, shit, hindi ako pang sayaw-sayaw talaga. So mas nag-focus ako sa acting. And dun ko nakilala yung handler ko, si Mama Josh, before sa TVC. So shoutout kay Mama Shoutout Josh. natin si Mama Josh. Yes, Mama Josh yun. Maraming salamat. And nag-start ako sa kanya as a commercial model. Tapos parang isang buwan din ako na tuloy-tuloy na, alam mo yun, kasi audition yun for TVC. Madami kang kalaban. Final casting pa. Kakapagod yun. Sa kakapagod yan. Thankful ako kasi before, yung buhok ko,
Pancit Canton. So, so yung buho ko before talagang, alam mo yun, Karakter. character talaga. So, nakachamba ako ng commercial ng, or pwede ko ba sabihin yung Pwede mo na brands? sabihin. Nakachamba ako ng... Bigit na lang natin. Hindi, sabihin ko na lang. Nakachamba ako ng commercial na fast food. Fast food, yes. Commercial. Fast food, yan. Tapos, parang after nun, nagtuloy-tuloy naman siya. Okay. Kasi ang hirap din mag-casting, like yung papunta pa lang sa Makati. Sa Makati lagi, from Antipolo no? ko, tapos minsan bagyo, minsan ramdam mo na. Nag-leather jacket na rin ako dati kahit papunta pa. Kasi pero nakasabit lang ako sa jeep. Kali Antipolo? Well, papunta ng Santolan, tapos bababa ako ng Santolan, sasakay ako ng MRT, tapos LRT ka. Diba, LRT? MRT. Yes. Diba? Dalawa yun eh. Baba ako ng Cubao, tapos sakay ulit ako ng train, tapos southbound Bonia, MRT. pa Makati na. Ayun, so dati, ang struggle, siyempre, pag Marcos Highway, mag-jeep ka muna. Tapos yung mga jeep dyan maiingay. Maiingay, yun yung mga, Ang tawag doon tumatawa yung mga jeep nila. Patok ba? Ang tawag doon sa... Patok. Yung mga... Tapos sobrang lakas ng music. Tapos nag-ano yun, nag-sway yun, di ba? Yung parang agaw buhay ka, wait lang. Bumabanking kahit walang likuan, di ba? Bumabanking sila, tapos may mga nakasabit sa likod. Di ba? So, grabe yung mga design ng mga jeep sa Marikina. Oo, sa Marikina, yan, dyan. Tapos, yun, sabit ako, init ng leather jacket ko. Naka-leather jacket ka kasi. Yun yung requirements eh. So parang kailangan, di ba, may pa bad boy look daw. Tinatry ko naman before eh, kahit bata pa ako. Init ng leather jacket mo. Yung pagbaba mo ng jeep, parang musok yung likod mo. Kasi direct yung araw. Siyempre, maano siya eh, buwabanda siya eh. So parang, yun, mga taste moments ko yun before. Tapos parang after nun, medyo dun nila na-discover ng Star Magic. Nakita nila yung telecom commercial na ginagawa ko. So parang, mostly kasi puro mukha ko lang yung nandun sa TVC na yun eh. Parang sabi si Mama Joy, yung nakakita ata sa pagkakalala ko, na nakapanood nung commercial na yun. Tapos parang sabi ni Mama Joy, ay ito pwede i-call natin. Tapos nag-send lang sila ng parang audition na parang, may pa-free workshop sa Star Magic pag nakapasok, ganyan. Hindi naman artista pa talaga. Yeah. Kasi tatrabahuin mo pa yun dun eh. Hindi pa yun pagpasok mo dun. Unless siguro sobrang gifted ka na magaling ka na kagad. Kasi ako nag-start din ako, hindi talaga ako magaling before eh. As in, umarte medyo sablay din. May banu pa talaga. Banu moments, yes. I think lahat naman tayo pagdadaanan natin yun eh. Nandun lang talaga yung matter of time na parang medyo kung maging komportable ka na. Tapos medyo, ako nung una parang workshop ko, kay Sir Ryan Carlos. Shout out to Direk Ryan Direk Carlos. Ryan, yes. I was gonna say kay Direk Ryan yan, no? Yes. Kay Direk Ryan. Chibak, yes. Yeah. Chibak technique. Chibak technique yun. Tapos yun yung mag-notes ka, di ba? Ano ang yung karga? Karga, bubog mo, ganun, di ba? Tapos parang doon ako nag-start. And parang may mga dance workshop din naman sila nun. Pero may singing pa nga eh. Nag-try din ako mag-singing singing workshop. Talaga, acting talaga. Talaga ako komportable. Pero, ayun, hanggang sa parang nag-start nga siya na mag-workshop ako, tuloy-tuloy. And then parang eventually nakakuha ako ng project. Maliit lang na project. Like sa I Want na rin to before. Awa ko kung naalala to ng mga tao, pero may ginawa akong show before. Parang ito yung pinaka-first ko talagang show, feeling ko. Inday versus Vixie. Oh, alam ko pa yung title. No, Inday versus Vixie. Sobrang luma na ito. Ito yung kay Ate Pokwang pa ata na show before sa I Want. So parang yun. Ano lang, as a family lang kayo. Nakaupo lang kayo sa table. Alam mo yun, kain-kain. Comedy. Comedy naman siya eh. So parang dun na rin talaga nag-start ako eh. Comedy yung sinumulan ko eh. So parang, ayun, eventually nagkaroon ng iba pang racket teleserye. Tapos parang doon na rin ako sa mismong eksena na. Kasi sa workshop, parang kabado ako eh. Parang hindi ko naramdaman sa mga workshop days ko. May mga kasabayan ka ba sa workshop na artista na rin ngayon? Meron. Like sila Bel, kasabayan ko sila Bel. Yes, sila. Marami. Actually lahat. Si Kyle. Kabatch ko si Kyle eh. So, sila talaga yung mga kasabayan ko nun. Pero, depende. May mga nawala na rin kasi. What would you say would be your biggest break sa showbiz? Yung tipong, syempre, nag-TV-TVC ka na, For mga me, small roles ka yes, na. for me, ganun. Can't Buy Me Love talaga.
Kasi parang dun lahat yung naakit yung mga endorsements. Halos lahat parang iba yung ano ko nun nung Can't Buy Me Love, parang umabot sa ulo ko yun eh. Alam mo yun, parang feeling ko sikat ako. Parang ganun. Kasi like, grabe lala talaga ng tao nun. Like, sobrang fan sila nung character ng Snoop talaga, yung Irene. I think, yun nga hindi ko rin expect na magiging ganun yung character. Kasi supposedly, di naman talaga sa akin. Para sa akin yung character na yun eh. Oh! A day before, kinol lang ako for... What? Yeah, day before ng shoot. Parang... Yung mga last minute. Ito, kaya mo ba gawin to? Ganyan. Available ba si Anthony sa Hunter? Available pa siya Parang, bukas. sabi ko, ano pong gagawin? Ganyan. Sabi, ito yung character, ganyan. Ha? Since si Direk May yun, syempre hindi ko hihindihan yung mga directors na yun. So talagang ginawa ko talaga. Sabi ko, sige, punta ako. Naral ko agad yung character, ganyan. Ganito to magsalita. Kasi, buti nga, nakatulong din yung marami akong kaibigan din na, alam mo yun, laking streets din kasi talaga ako eh. So medyo, ang dami kong reference na nakuha, na yung sa character, sige, ganito magsalita to, ganito maglakad yan. So, nakita nila direct, parang okay, ang character na agad. So parang ngayon, nag-work siya. And yung love team namin na ginawa doon ni Maurice, parang biglaan lang din siya na parang habang Hindi ginagawa namin yung show. Kumbaga hindi expected. Habang ongoing yung show, parang may chemistry lang na nakita. Tapos parang, try nga natin, tapos eventually, nag-work siya. Hindi ko alam alam ko, sinabi nila direct, parang may, sinabi ba nila Chang na parang naplano na nila yun. Parang biglaan lang din talaga siya di ba? So yun, and ayun, thank God, thankful ako sa, sobrang laki pagpapasalamat ko talaga sa Can't Buy Me Love, sa character. 2 years ago lang yan. 2 years ago. Mga late 2023 yan eh. Late 2023. 3 years ago, ang yeah. Can't Buy, oo. So, kasi yun yung time na hindi yun araw na parang yun yung kaka-pass away lang nung dad ko. Tapos parang... Again, so sorry for that. Thank you. Pero, nung time na yun, post-pandemic siya, so alam mo yung racket mo, wala ka masyadong, walang labas-labas, hindi pa uso. Kakabukas lang ng mundo, in other words. Hindi ka makakanta sa mga probinsya or makapag-racket-racket kasi wala pa yung time na yun. So sobrang parang iniisip mo, relevant pa ba ako? Kasi kung gagana pa ba yung acting career mo, kung magpupush pa ba? Kasi syempre nag-iisip ka. Maraming nawawala ng pandemic. Naging paranoid tayo lahat nun kasi hindi lang naman like sa showbiz, but sa mga tao na sa paligid natin. Mga nagkakasakit, di ba? And yung time na yun, sobrang like gugulat ako. Talagang blessing yun in disguise. Nagulat ako na biglang isang araw na lang may gagawin ka, tapos biglaan lang. Walang look test. Walang kahit di ba? Dito ako naniniwala na kung para sa'yo, kahit wala kang gawin, the universe will make its way. Totoo yun. Yung tipong, pero, nung binigay sa'yo, ready ka na. Yun yung the best. Hindi naman pwede yung tipong galing ka lang sa jeep nakasakay, tapos biglang binigay sa'yo yung Snoop, diba? Parang okay ka na. Hindi yun Hindi mo rin kayang gawin yun. Hindi mo kayang gawin yun. Yun yung sinasabi ko na parang feeling nyo si Beanie from The Coconut, nag-Coachella. Hindi nila kaya yun. So marami rin akong workshops talaga muna dinaanan before ko talaga. Tsaka even mga small parts, diba? Yo, malaking bagay yun. Sa mga eksena kasi doon ka, feeling ko bilang actor, parang doon ka naman matututo sa mismong set na Yes, Pag nandun na yung camera talaga Yes. Kasi kahit sa workshop naman, medyo may awkward pa rin. At the same time, parang hindi mo ma-feel kasi parang yun nga workshop siya May times para sa akin hindi naman siguro para sa lahat. Pero hindi, totoo naman. Walang pressure of walang the pressure, set yeah. Iba yung may kaba ka na kailangan. Pag kinakabahan ka kasi, alam mo gusto mo yung ginagawa mo Ayaw mong may ma-messed up diba? So parang ako, ganun na rin ako young actor ako before na si Direk Cathy pa yung director ko. So, binabaril niya ako pagka may mali. First movie mo kasi is Hello, Love, Goodbye. Yes. First movie. First movie ko yun. Yes, first movie ko guys. Hello, Love, Goodbye. Ang swerte mo din Opo. Although, konti lang yung screen time ko doon. Sobrang like rare sa akin. Si Alden agad kasama ko. Oo diba? Parang, hello, sino ba ako doon? One time na yun. Tapos parang yun nga, si Direk Cathy pa yun noong time na yun. So parang, papunta pa lang ng set, kabado na talaga ako at wala akong gagawin. Alam mo yun. Yung eksena namin, talagang grabe yung kaba ko, hindi ko na ma-imagine. Yung sa closing yun no? So parang, ayun, thankful ako kay Direk kasi dami ko natutunan kay Direk Cathy din talaga. Yung mga maliliit na bagay, yung mga paano mo i-surprise yung sarili mo sa eksena. Yung kay Direk Cathy ko nakuha yung mga maliliit na nuances talaga.
Lagi niya akong sinisita before, binabaril niya ako. So, naging muscle memory siya sa akin. Ayun. Nung na-mention mo kayo when we were talking about yung biglang pagsabog ng character mo sa Can't Buy Me, na-mention mo na, pumasok sa isip, how to call this? Pumasok sa utak. ulo mo. Yes, Pumasok sa oo. ulo mo. It means na parang adminado ka na yumabang ka. Oo Lumaki naman. ulo mo. Oo naman. Parang, well, hindi naman siguro sobra na like kung ano yung in-imagine yung mayabang. Pero may mga times na nakikita ko na parang nagbago ako eh. Alam mo yun. In what way? In what way? Like, kung siguro yung yung schedule, yung kung paano mo, like may mga hindi ako sinisipot talaga that time. Ganun. Like shoots? Hindi naman shoots, pero like, kunyari, simpleng gathering lang. Ganun. Parang inisip ko, masyado kang busy para dyan. Ganun. Pero kaya mo naman gawa ng time. Diba? So parang yun yung mga maliliit na bagay, parang ngayon, wala na yun. Binabago ko na yung sarili ko kasi ngayon medyo mas na ako eh, feeling ko. Self-aware? Yeah, self-aware na ako. When did that transition happen? When did you parang realize na parang, putik, yumabang ako, hindi to pwede? Siguro gawa rin ng like siguro sa sobrang dami mo ring trabaho ginagawa, parang naisip mo rin na masyado akong busy para sa mga ganyang bagay, alam mo yun. I think, pati sa way na pakikipag-usap sa tao nag-iba din talaga ako noong time na yun. No, I meant like, when mo na-realize na parang, wait a minute, hindi to pwede, yumabang ako. Kumbaga, paano ka naging self-aware? Siguro after nung issues. Siguro binigyan ko muna ng time yung sarili ko para mas maintindihan ko talaga kung ano yung mga naging problema ko before. So sinettle ko siya isa-isa talaga. Hindi mo kasi pwedeng, ang hirap kasi na kailangan ito ako ngayon. Parang mabait ako agad or onti-onti talaga siya na proseso like kung paano ka, kahit yung pagising mo sa umaga, yung routine mo nawawala. Kasi may times na parang tinatamad ka na, ganun. Dumating ako sa point na yun parang nawala yung fire sa puso mo. Same time. Tapos parang yun nga, medyo yumabangan ng konti. Pero like, ngayon naman, parang mas, komportable na ako Like, hindi relax Oo. Pero mas yun nga, self-aware, nakilala ko yung sarili ko. Kung hanggang saan dapat yung limit ko. And I think, ayun, happy naman ako na pagdaanan ko siya before. Yeah, I was gonna say, sometimes I know, we go through challenges in life para mag-grow. Yes, Sometimes parang blessing in disguise siya. Yes, Kahit ngayon parang, puta ka na yung buhay ko. Lugmok ako ngayon. Ganun ako. Diba? Pero ako doon. then you get over that and then you realize, buti na pinagdaanan ko yun. Punta na. Otherwise, Oo ilang nga taon na pa akong ganitong Oo, mayabang, malaking ulo na hindi mo marirealize na sobrang blessed mo pala. Hindi mo nararamdaman, yes. Yes. Yun nga Kaya feeling ko mas naging grateful ako ngayon Ano yung ginawa mong work? Like inner work? Kumbaga, ano yung mga ginawa mo para mabago mo yung sarili mo? Siguro stay out of sa lahat. Wala akong socials. Dinilit mo? Dinilit ko lahat. Tapos parang, yun nga, kasama ko yung mga totoo ko lang na kaibigan. Yes. Ayun, yung circle ko talaga. And Yung I mga think- hindi ka kilala bago kasi kayo, mga kilala ka bago kasi Yun nakatulong sa akin yung mga yun, di ba? Nalagay nila yung paa ko ulit sa lapag, di ba? So parang, yun nga, masaya ako na pagdaanan ko yun kasi may mga marami na ako nakakalimutan that time na napaalala sa akin ng mga kasama ko sa buhay. True. Ayun, so ayun, masaya din ako sa pamilya ko, syempre, na dyan para sa akin. Ginabayan Yes. ako ng mga dark times ko talaga. Yes. Meron ba Kasi hindi sa'yo? naman nakikita ng mga tao yun pero hindi mo naman kasi kailangan ipakita sa kanila. Hindi talaga. Alam mo yun, nasa sayo lang talaga mismo yun So, And then I have to applaud you, and I'm really gonna be honest about it. That when that happened, kung ano man yung mga nangyaring issues, yes. you kept quiet. Well, Alam mo yun, kumbaga parang it's like, yun nga, yung parang, alam mo yun, bumalik ka sa sarili mo. bumalik ka Kumbaga sa yung sarili parang, mo sige, magkagulo dyan. Step Kailangan- back muna ako. Step back muna kasi baka mawala ako lalo Diba? Lalo ako nakinig sa mga tao, baka mas lalo akong mawala yung self-aware ko lalo. At least ngayon, mas nakikita ko na, hindi, ganito lang naman ako dati. Nung wala pa naman yan, ito ako talaga Yes. So, ayun nga hindi naman tayo binabound ng mistakes natin True. I At think, hindi ka dinedefine. Hindi ka Yun ang na-define. the best doon, hindi ka dinedefine. Hindi ka dinedefine.
Ayun, and may mas nag-grow ka eh. Nakikita mo naman din yun kahit sa sarili mo mismo eh. Na parang, shit, ito na pala ako ngayon. May nagbago na pala sa akin. Yes, yes. Nakakataba rin ng puso, nakakasaya siya. Oo. Yung nakikita mo. Tsaka nakikita ng ibang tao. Hindi, tsaka the amazing thing about it is because you worked on yourself, you became more self-aware, and yun, I guess you worked on yourself, naka-bounce back ka. Somewhat, Yes, hindi naman sobrang agad-agad-agad. Hindi naman, pero bumabawi ka pa unti-unti. Oo, Yeah. hindi nakabawi ka. Yeah. And to the fact na ang dami mong shows. Yes, thank you. Oo. Ang dami mong shows. Oo. Tulad ng, papunta na tayo dito. Ang dami actually, hindi ko na nga, Isa. you have Laya. Yes, Laya. And then you have- with Blight and JC Santos. Isa-isa natin mamaya with Blight and, si JC ba kasama mo nito? Yes. Ano ba itong kodigo ko? Ito kailangan ko mag-kodigo eh. Mali ba ibang artista ba yun nandyan? Kaya nga eh. Wait, Nurse the Dead. Nurse the Dead. Ayan, may Nurse the Dead. Tsaka yes. yung isa pa, yung ano pa bang, ano mo nun? Mother maybe. Mother Maybe. O, umpisahan natin kay Nurse the Dead. O gusto mo hulihin si Nurse the Dead? Nurse the Dead. Unahin hulihin. Unahin kasi June 12 na to. Unahin diba? natin, yes. Nurse the Dead, June 12. Okay. Yes. June 12. Kailan mo to sinut? Sinut ko siya, February. This year lang. January to Feb. January to This Feb. year. Yes. This year. Okay, so anong nauna? Laya, Nurse the Dead, or maybe Mother? Oh my O God. Mother Maybe. Yun lang pag-uusapan natin. Diretso siya eh. In between ko siyang ginawa. Sabay-sabay? Halos. Hindi, yung Laya, ginawa ko yung Laya before December ata. Or November ko ginawa yung Laya. Okay. After nung Laya, Mother Maybe, ginagawa ko na rin. First cycle na ata kami. Okay. Nung November din. Ay, tika mo, nalilito na ako kung kailan ko ginawa yung Laya. Kailan Hindi ko kasi ginawa yung Laya? kaya ako siya natatanong. Alam ko November kasi nag-shoot kami ng Mother Maybe. Tapos, Nung birthday mo? nung December, medyo, syempre December, bakasyon yun. Bakasyon, yeah. Tapos nag-shoot pa ako tas tsaka ako nag-US. Laya, Mother Maybe. Tsaka ako nurse the Dead. Tas binalikan ko ulit yung Mother Maybe. Kasi di pa kami tapos nung first. Kasi, nung kaya ako siya cycle. naitanong kung paano mo ito napagsabay-sabay. Hindi. Dahil meron kang shoot sa... yung Nurse the Dead mo, may shoot sa States. Yes. Yung Mother Maybe mo, may shoot sa Japan. Yes. Yung Laya mo, may shoot sa Cebu. Slob, yes. So, Kaya today? Hindi ko nga alam kung nalilito rin ako sa Yung parang, ano mga karakter ko ngayon? Sino ba? Umabot ako sa ganyan. As Nangyayari in? sa akin. Oo, as in pag sa bahay ako, di ko alam paano ako kikilos, paano ako kumain. Iba talaga. As in, may times na mabilis ako. Ba't ang init ng ulo mo? Ganyan. Kasi syempre, dala na character. Hindi dahil sa akin eh. Oo, gets. May times na nakakalito siya. Oo. Yan ang pag-usapan natin. Kasi Ang hindi hirap. naiintindihan ng mga tao. Siguro kung hindi ka aktor. Method acting ka ba? Or anong ano? Yes, oo. Method Medyo actor ka. not totally Not na totally. method na kailangan buong hanggang matapos yung show, ganun pa rin yung character, di ba? In character ka. Hindi naman Criminal ka pa din? Oo. Alright, Criminal ka. Buong buhay. Iisa-isahin natin yan. So magbabalik po ng TikTok, we're gonna talk about how he, Yes. navigates playing different characters. I feel like it's a testament to how great of an actor he is. Kasi, pucha! Hindi ko din alam. Wow! Abangan po yan sa magbabalik ng Good TikTok luck. tea. We just want to say sa mga katsa po namin dyan sa iba't ibang bahagi ng mundo, maraming salamat po for making Think Talk Tea a part of your home and your lives. Lalo na po yung malalayo sa mga pamilya, sana po tuwing nakikinig po kayo ng episodes namin, nababawasan po kahit papaano ang inyong homesickness. And we hope to see you here every upload at ingat po kayo palagi. Okay, mag-focus muna tayo sa Nurse the Dead, Yes. which is gonna be on I Want this June June 12. Ilang araw na lang yan from today. Kasi June 12 kasi Independence Day. Yes. And then this was filmed in Hollywood. Mhm. So it's a dark comedy series. It's a series Yes. about Filipino medical workers in the United States. Yes. Kung gusto niyo po matutunan ang all about Filipino nurses sa States, watch out for my interview. Panoorin yung interview with Jegs, right? Who is a PHR and USR. And ang dami niyang chika about it na feeling ko makaka-relate sa mga kwento mo. Ano ang experience mo doing Nurse the Dead? Are you a nurse, the character? Actually yung character ko kasi ano siya, mythological character.
Sa Nurse the Dead? Well, kasi yung character ko, Grim. Reaper? Yeah. Kamatayan? Yeah. Ah! So, Hindi so, ka nurse. Hindi ako nurse. Okay. Okay, yeah. Now I get it. Kaya Nurse the Dead. Yeah. So you're the one that's taking the souls of the people who are gonna die. Guiding them, yeah. Oh, yeah. Oh, that's interesting, ha? It is interesting. Yung character kasi sobrang maganda, masarap paglaruan yung character ng Grimm kasi yun nga, mythological character siya and madami mo pwedeng laruin kasi matagal na siyang nabubuhay sa mundo and ganun yung character ko matalino, alam niya lahat, all-knowing, Pero ano nga language ni Grim Reaper? English, Tagalog, Wala. iba-ibang language. Bakit siya May Dari nagtatagalog? language, may Afghan language. Totoo, true. Yes. So, ang dami kong language. Kailangan gawin para sa show na yan. Do you still remember some of the lines? Yes, of course. Sige nga, Afghan. Just boyam me koyamit janom joy shaknis nagyalon bimeri. Biduni ko jameri. Legit yan, ah. Yes. Paano mo naaral? Siguro consistent lang na training. While nasa US kami, kahit may mga times napunta kami Disneyland nila Direk. Shoutout kay Direk Mark Labella. Yes. Maraming salamat siya rin yung coach dialect ko, siya na yung lahat director namin. Coach dialect din ko siya? Oo, Bakit? Kasi nagsasalita rin siya ng iba-ibang language. No. Like, yes, so magaling siya mag-Spanish. So Pinoy siya? Filipino-American na doon na lumaki sa States. Marunong din siya mag-Cebuano. No. Yeah, he's really good. Puto ba naman ng Pilipinas yan si Direk? Iba si Direk. Paupuin natin Oo dito. nga Naging nurse din siya. So, No! Yes, naging nurse siya, naging military, nag-serve din siya sa military. Ang kulay naman masyado ng buhay ni Direk. Sobra. Ano So, pangalan ang niya? dami niya. Direk Mark Labella. Labella. So, shout out sa'yo, Direk. Ang dami Direk. niya. Talaga, I look up to this guy talaga. Kasi, sobrang dami niyang experience sa buhay. Parang di ba, nakailang lifetimes ka na? Di ba? Parang naging doctor na, naging nurse ka na. Parang dami niya nang na-experience. So parang, yun nga, habang ginagawa naman yung Nurse the Dead talaga, sobrang laking tulong talaga na yung director namin dami ring experiences. Kasi like yung sa pagiging nurse, Oo. dali niya lang ituro sa'yo kung Yes. paano mo gagawin. And ganun din sa buhay. Alam mo yun, parang dami ko rin natutunan ng mga words of wisdom kay Direk Mark Labella. Paano mo nakuha tong character? I mean, did you have to audition for this? No, actually, I was pero, and then, hindi, No, I was handpicked. Didn't have to audition. No, kasi gusto ko lang explain. Pag if you're working with international yes, directors, usually, kahit hindi ka sikat, Audition, ganyan-ganyan, yeah, ano audition. yan, very rare nag-handpick yan. very, very rare. So, parang, nakatulong din talaga yung Can't Buy Me Love ko. Sa kanya. Yes, kasi napanood nila yung yung mga clips ko, mga atake ko kung paano ko itakal yung characters. Pati na rin siguro syempre yung incognito na ginawa ko. Yes, So, yes, nakatulong din talaga yung mga past shows ko na pag napanood ng director, ang galing nga pala na pwede natin siyang kunin. So, hanggang ngayon, hindi lang si Direk Mark, may marami din nakaka-appreciate pa rin ng mga ginawa ko before na hanggang ngayon, nagbe-benefit pa rin ako. Yes, yes. So, ayun, nagpapasalamat lang ako na yun, nakita nila Direk Mark. And sa kay Sir Miko na boss ko din, lalo na before, nagpalit na kasi ako ng gula. So, usapang showbiz na yun, personal. Yes. Pero si Sir Miko yung isa sa mga nag-push sa akin sa show na yun na gawin mo to, ganyan-ganyan. May doubt pa nga ako na, Sir Mix, English yan kasi yan. Hindi yung Natatakot English ako and American mag-English. accent, right? Yes, American. Not British. Not British. So, yes, American accent siya. So, may mga times na may mga dinub pa ako para sa show na yon kasi may onting lumalabas na Filipino accent, may onting British accent na kailangan kong baguhin at gawing American accent. Pwede mo sample ng American may mga- accent? Actually, I don't know. I don't know. Ang hirap. Kailangan ko lang ulit-ulitin para ma-memorize ko Pero like, kunyari kasi, pag sa akin, hindi ako talaga, kunyari kausapin mo ako English. Maintindihan kita, makakapag-usap tayo for a while. Pero mauubos din ako, Nauubos din na yung English ko. Kahit foreigner ako, alam mo yun. May times na, lalo na nung first day ko sa US, pagdating ko talaga doon. Siyempre kabado ka kasi lahat Americans. So, Yung buong production. Production. Kasi American production siya Kumbaga po yung Brains ibig and sabihin po Soil, ng yes. buong production, meaning yung mga PA nila, mga cameraman nila, mga Americans. Americans lahat. So parang,
kailangan kong pakisamahan lahat. Kasi ako bilang artista, well, hindi mo naman kailangan gawin yon. Pero ako kasi, sa akin, nasanay ako ng ganun ako eh. Kahit sa production dito sa Pilipinas, na mas komportable ako umarte pag kilala ko yung cameraman, kilala ko yung audio True man. naman. Kasi kilala na nila ako, yung pagkatao ko, so wala nang, alam mo, wala nang judgment or anything. Although wala naman talagang judgment kasi trabaho yun eh. Pero pag nandun ako sa Amerika, doon ko na-realize na okay, mabait na mga tao dito. Hindi mo sila kailangan kausapin ng mahirap. Kasi kahit naman may times sa mali-mali English mo, mali accent mo, okay lang, may pag-usap ka lang, go Tsaka mo gets lang. naman nila pa rin. Gets nila, oo. Tapos eventually, nasanay ako, naging mas smooth yung pagsasalita ko, parang medyo naging komportable na ako kausapin sila. Hanggang sa, ang saya nila, ayaw na nila akong pauwiin sa Pilipinas. Wow! Gaano kayo katagal nag-shoot? Isang buwan. Mga ilang shooting days? 15 siguro, 15 days, shooting days. Okay. Kasi yung shoot namin Monday hanggang Thursday lang. Tapos Friday, Saturday, Sunday, Pahinga. bakasyon namin. Kasi bawal yun eh. Sa ibang bansa, Oh, yun dire-diretso. yes. Oo, meron silang work and life balance. Yes. Sa atin din naman. Hindi, gumano lang naman ako. Para kasi medyo nang very light them. Yan, may work-life balance sila. So, Tsaka 12 hours lang din sa kanila, max? Or nagsis for 14 kasi ganun? no, 12 hours max. Diba? Yes. Diba nga? Parang pag lumagpas ka ng 12 hours, parang wala na kaming show the next day. Oh, parang yes. ganun. Parang ganun. Parang mapapapunta na kayo ng mga... mga Ano tawag union. doon? Mga union. Yes. Tama, correct. So, minsan, early call ko, 7 a.m. Tapos pack up na ako ng 5, 6 p.m. Ganun. Diba? I love my it. God. I love it. Actually, nung nag-shoot kami sa Korea, yan yung talaga natutunan ko. Iba, diba? Kaya ina-apply ko siya lagi na para I can only work for 12 hours. 12. Tsaka parang kaya pala siya ng tao. Yeah, At kaya kaya pala siya siya. tapusin ng 12 Kaya Alam mo siya. yun, parang Basta, magaling ang pre-prod. ang magaling ang pre-prod, yes. Kasi doon sa US, napansin ko pag nag-start sila ng day nila, parang yung setup ng camera, alam na nila yung setup ng scene na to. Alam na nila kung saan dadaan dapat yung artista. Boom. Parang, kumbaga, na-direct na nila yan sa papel eh. Bago nila i-shoot talaga. Correct. Eh. Kasi nakikita ko eh, yung hawak nila direct mark. May siya, Parang may andun na lahat. board. Oo, may board na yan. ng shots, di ba? Tsaka hindi nag-change yan ng last minute ng Oo, script. diba? Bawal yan. Bawal yan. Bawal yan. Bawal. Ganyan. Kung meron man, siguro yung Lines. reasonable. Yes, Oo, lines yung lang. lines Tsaka reasonable dapat. Pero, Pero yung pag nandun ka na sa set, ang dali lang talaga, ang gaan ng trabaho mo. Kasi hindi mo na feel yung pressure. Although, syempre, ako nung una, first day na-feel ko talaga. Kasi kailangan ko makisabay. Pero nung second day, lalo na third day, so wala, sobrang all-out support ng mga tao doon. Grabe talaga. As in like, every scene nga, pumapalakpak sila pag natatapos yung mga eksena. Like, sanay ako dito sa atin pagkatapos sa eksena mo. Okay ba yun? parang, sa kanila parang, alam mo yun, mga palakpak sila. Saya nila. Wow. Celebrate sila every scene, ganyan. And siguro nakatulong din sa akin yung buong cast na kasama ko sila, Ate Ruby Rodriguez. kaya nga, sino yung makasama mo dyan? si Miss Ruby Rodriguez, Princess Punsalan. Miss Princess Ponsalan, Si Tutsi nandyan Miss Tutsi din. Ibarra. Mga based na to sa States eh, di ba, na Si mga- Jijet Reyes. Yes. Si Ate Jijet. Si Madam Jijet. Si Mami Jijet. Ang dami kong tawag sa kanya. Sobrang paborito ko talaga. As in like, parang anak-anakan nila ako dun eh. kasi So, ikaw ata parang pinakabata. Pinakabata. oo. So parang alam mo yung sabi nga nila sa akin kung uuwi daw ako ng US kahit wala akong bahay, pwede daw ako mabuhay doon. Titira. Kasi kung saan saan ako titira. Oo. So ayun, nakakataba lang din ang puso na sabi, grabe yung support nila sa akin. And yung parang, this series also features Filipino-American actress Jeline Malone. Yes, Jeline Malone, siya yung lead actress namin for the show. Siya yung parang pinakabida. Bida namin yan. Sobrang magaling si Jelina. And I think, ayun nga, sana makapag-promo kami dalawa dito. Oo, pero kung nasa States- ninikwento ko sa kanya, alam mo ba, nagbo-mall show kami doon. Pagka sabi niya, what is that? What's mall show? Talagang doon siya lumaki. Oo, Hindi doon siya talaga siya lumaki. Pinoy. Hindi siya Kumbaga, talaga siya Pinoy. oo. Yes, so American talaga siya. So parang in-explain ko sa kanya kung ano yung gagawin ko sa Pilipinas pag uwi ko. Na magpo-promo ko, magpo-promo pa ako. Ganyan. Kakanta pa ako sa mall. Sabi niya, can we sing together? Ganun. Sige, sige, pagka napadaan siya dito, pwede. Oo, totoo. Diba, looking in your eyes, I see a paradise. All together now. Yun naman yung lagi. Ganun. Duet mall show. Yan. So, Jeline, sana pag napadpad ka dito, Oo nga. pag tayo, dalawa. Mall show na tayo. Yung, Pero this is airing, this is gonna be on June 12. on June 12. On yes. June I 12. want. Nurse the Dead. Okay.
So abangan po natin yan. Ako, I'll check it Abangan out. natin yan. Kasi interested ako makita kung paano ang atake ng ABS-CBN ito Yes. with international Yes. production. Now, another show that show ba? Pelikula? Film. Movie. Shit, is it a movie or a film? Yes. Coming soon is Laya Yes. with Blight, with Andrea. Tell us Yeah. about it. And JC Santos. Tell us about it. It's directed by Direct Sigrid. Sigrid Bernardo. Yeah, Sigrid okay, Bernardo. okay. With the support of FD's shout out, FDCP and Create PH. Actually, yung pelikula na yun, parang ano lang din handpick lang din ako. Kasi, Baka, kasi parang, hindi ko alam kung ano yung nangyayari sa shoot nila. Alam ko kung, hindi naman ako recast Alam ko, kinast talaga nila ako. So, ano bang story nito? Mabilis lang siya Parang sinend lang ako ng script, ganyan, basahin mo to. So, parang nagustuhan ko lang yung twist ng pelikula. Kasi may twist siya sa dulo na di natin pwedeng i-reveal. Of course, Baka panoorin nila yan. Panoorin nyo na lang at di ko naman sobrang pelikula to. Kaya baka pa yung nag-spill no? Na-spill dati na na-splook, no? Kay Blight, shoutout kay Adrian. Si Andrea kay kasi JC yung parang Santos. main. Main, yes. And you are JC Santos. And JC Santos, yes. yung dalawa. And you are playing a character Playing, importanteng character din siya. Si Benjo. Kasi siya yung, parang, siya yung reveal sa, hindi, ayoko na Hindi, magsalita. nakita ko dun sa Lahat nakita ko ng, na... spoiler lahat ng, Anong pa rin sabihin niya about the character niya? Meron ba? wala Pero parang, siguro yung character ko, mababait naman. Wala akong masabi. May spoil ko. May masabi lang ako wag isa na. Wag Kung masabi I na. think, siguro, yung trailer nga parang gusto kong mangyari. Parang yung wala nang kahit anong usap Kasi parang, ang ganda ng pelikula So, siguro, panoorin nila. Mas iba talaga. Nag-ano ka ba? Meron ka bang scenes kasama ng mga whales? Nakita ko sila. Pero nakakatakot Pala pag sobrang... Nakaswim ka with them? Nakapag-swim ako. Pero bakasyon na yun yung sa akin. yes, bakasyon. Wala ako sa eksena na yun Yes, sa kanilang dalawa yun Pero sabi na rin sila Direct Sigrid, sabi nila, experience mo na kasi nandito ka na rin sa Oslo So tinry ko, sige, swimming ako with the whales. Ang laki, putya. Parang sabi ni kuya, sige, pasok mo yung kamay mo sa bibig, sir. Sabi ko, gusto ko naman umuwi ng may kamay. So, sabi, Pwede ipasok sa bibig? Sabi nila, kasi pinapakain nila yung mga, sabi niya, mabait yan, sir. Gusto mo pasok mo yung kamay mo, gumanon lang yun. Sabi ko, wow. Ikaw, try mo. Sobrang laki. As in, like, ang laki ng whale shark talaga. Lalo na pag sobrang malapitan. Akala mo yung, cute-cute naman pag malayo. Pero pag nandun ka na sa ilalim ng dagat, tapos parang sobrang dilim ng ilalim, tapos ang laki niya, oh my God. Parang nga daw boost. Oo. So parang, may anxiety ako sa ganun sa mga malalim na dagat. Pero malalim ba? Parang sa Oslo malapit Hindi naman siya ganun kalalim. Or siguro ang laki lang kasi talaga ng creature na yun. Alam mo yun. So, ayun, masaya. Experience din. Kasi, minsan mo lang makita yung ganun sa buhay mo. Tsaka, yung mga whale na yun pala, nandun sila parang, nasanay na lang din silang pumunta doon. Gawa ng pinapakain sila ng turista. True. So parang nawala yung ano ba, na parang na-box sila at the same time. Alam mo yun, na parang... Nakahon? Kasi, parang love team. Parang, well. Kasi diba, usually, pag mga ganyang klaseng creatures, nag-explore sila diba? All over the world. So, ayun, yun lang, trivia lang na nandun sila. Para alam mo, may mga iba ring mga, speaking of whale shark, diba? May mga talagang whale shark diving spots na hindi sila yung pinapakain. Hindi pinapakain. Sa may sa may Bicol region meron Ano pangalan nun? Kalimutan ko yung name niya. Pero alam mo yun, diba? Yung talagang pupunta ka pa sa gitna ng dagat, tapos talagang tatalunin mo sila. Kaya minsan wala sila doon. Kasi exactly. Iba yung sa Oslo kasi pinapakain nila. So talagang routine ng whale na pumunta doon. May oras sila. Hindi ba kayo nahirapan mag-shoot? Kasi ang daming turista doon. Actually, sila Direct Sigrid, alam ko may inoccupy sila ng lugar, malapit lang doon, na pumupunta rin yung mga whale shark. Pero hindi talaga doon sa sa main. sa may mga maraming turista. Yung nakapila, no? Alam ko lumayo sila ng konti para makapag-shoot. Kasi, of course, si Blight yun. Kasi, Oo nga, syempre, di ba? daming shot ng whales. Tsaka ang gaganda ng shots ng whales. Ang linaw nung... Kita ko yung sa trailer, no? Oo, ganda nga actually. And this is gonna be released on coming soon pa lang. Coming soon pa lang. Coming Wala soon. akong idea kung kailan yung pinaka-release na. Okay. And of course, you also have
Directed by Sonny Calvento. Sunny Calvento, yes. Wait, Cousin Calvento Files, Sonny Calvento? Sunny Calvento, sorry. Kilala niyo si Calvento Files? Siya yun? Anak niya or something? Okay. So, it is an international Hindi. international na naman Yes. horror comedy drama film called Mother Maybe. Parts of it were shot in Japan. Yes. So tell us about this film. Ayan, grabe yung ano ko dyan. Nag-immerse talaga ako ng sobra kasi medyo mabigat yung character. Anong character mo dito? Ang character ko si Marco, madali lang naman. Hinaharap niya lang yung mom niya Japan. sa part ng Japan. And parang ang conflict lang, ang discovery niya, nung nakita niya yung mom niya, parang yung mom niya nagta-transform into a monster. Ganun. So yun yung story niya. Yeah. Nakalagay ba doon? Hindi ko sure. Pwede ba sabihin yun? Pero okay lang, i-blip na lang Pero nila. baka naman feeling ko yun yung ano. Pero alam ko, sinabi na ni Direk Sunny sa interview Oo, na pero feeling ko- alam ko in-interview na siya, binanggit niya rin yun na nagtuturn yung mom ko into a monster. What kind of a monster? Like Pinoy monster Pinoy or monster. like Japan monster? Pinoy monster. Undin. Alam mo, favorite talaga ni Yun ba yung Undin. Undin? Parang gago yan. Nakakailang guest na ako. Tinatanong niya, kakita ka na ng Undin. Yun talaga yung paborito niya. Paborito niya, wala na nakita niya yung picture. Si Sir Catalan Roll. Tawa siya. Nasaan niya si Undin. Meron kaming ghost hunter Gusto mo na talaga guest. yun, Sabi niya, yes. nakapagkita ka na ba ng Hundin? Unang-una hindi totoo ata yung Undin. Ay, hindi mo lang sure. Ay, sa bagay, malay mo, nasa bahay niyo na. Oo nga, wag mo panguna ka ng mga multo. Totoo. Sa part of Japan Wala kayo, pala, bigla sila ko Oh. sa gabi. No? hindi na natin alam Undin. Alam mo sila, lumalabas sa toilet. Oo nga. O, yun ba't nga. sila mananakal? Iba ang sasakaling niya. Iba na. Kung nandun na. Kung nandun Saka hindi mo makatakot ang Undin, parang nakakatawa lang yung itsura ng Undin. Yun di nga ba? Kaya nagtataka ako kung takot ka ba doon or fan Wala, ka? walang Gusto mo siya. pa? Baka gusto niya nakita, gawing keychain. Gusto niya gawing keychain yung Undin. Wait, which part of Japan did you shoot at? Tokyo. Tokyo. naman. Oo. May mga, ang dami lang namin parts na sinut din dito sa Manila. Gaya ng... So, konti lang doon. May medyo marami din. Ah. So, parang, mas marami lang din dito talaga sa Manila. Marami rin kami shooting days Nakilang shooting days kami dun. Siguro 15 din or... Oh, okay. Kasi marami na 15 days, Kasi 16 days. ikaw ang ikaw kasi yung lead kaya madami kang shooting days. Oo. Tapos parang, ang eksena, mahihirap yung mga eksena talaga. Like, pag napanood mo siya, Mahirap. parang hindi ako yung makikita mo dun. Ibang tao din talaga. Pero like, yung character kasi medyo may, alam mo yun, may pagka, siya bata kasi yung character. Paano bata? As in like, teenager, ganun. Ikaw yung character mo doon? I play as a teenager. Sabagay, you're not naman that old. So, papasa pa. Tananggal ko lang yung balbas ko. Oo. Hindi ba papasa pa 12 na talaga? agad. Oo. So, yung character, inosente at the same time. Ayun, so naglalaro siya dun sa innocence and fear and daming nasa back of my head habang piniplay ko yung character kasi. So, yun na, yun yung question ko. How do you navigate the transitions of different characters? Di ba nakatingin ka sa kuko ko? How do you navigate the transition of the characters? Kasi syempre ang hirap. Kunyari, Grim Reaper ako. Cut to, The next, no? Parang hirap siya. Kasi nasisita pa din ako na, iba yung pag-deliver mo dito. Iba yung delivery mo. Kasi nadadala mo siya Kahit nga after na ng pelikula, part of me, mayroon pa rin part ni Snoop, ni Tomas. Alam mo yun. Na parang maliit lang pero hindi siya nawawala. And I think parang nakatulong, at the same time nakakatulong siya sa akin na parang hindi bitawan agad yung mga character kahit yung maliliit na bagay lang. Parang doon ako nag-i-start sa maliit kung paano uminom si Tomas. Doon ko siya sisimulan. Parang ganito ako uminom. Tapos sisimulan ko na yon na parang dahan-dahan. Sa morning, medyo pag mabigat yung character, may kita mo na medyo wala na ako sa mood ng umaga. Ganun. Pero it doesn't mean na ayoko yung ginagawa ko. Ini-stay ko lang sa kung ano yung dapat ko maramdaman sa eksena ng... Ini-internalize mo. Oo. Kasi ang iniintindi ko talaga yung scene kung saan, kung ano yung goal ng scene, kung saan siya nagsisimula. Well, susunod yung character na lang. Parang ganun. Pero at the same time kasi ang hirap
iba-iba karakter na ginagawa mo eh. Doon lalabas yung, sino karakter lalagay ko dito? Di ba? Pag-work ba yung, kaya doon parang hirap nga nung, mag-internalize ka kasi hindi siya mabilisan talaga eh. Kailangan morning pa lang ma-start mo na siya na makilala mo kung sino yung gagawin mo ngayon. Makilala mo ang sarili mo is one thing. Yes. Pero especially if you're doing, chika to na aking, shout out sa aking very good friend na si Jenica Garcia. Si Ate Jenica, yes. Pakahusay umarte Oo, nun, di sobra. ba? Pero one time pinag-uusapan namin, alam mo kasi minsan yung production, kala nila ang dali ng trabaho Hindi. namin. Hindi, minsan talaga alam mo yung mga production, parang 11 o'clock, masaya-masaya ako, 12 o'clock ako, Hindi, tapos ganun 1 p.m. kadali Di ba may yun. ganyan, di ba? Alam mo yung, Oo, alam mo sinasabi ni ganun Jenica na kadali yun, yun. yung parang, Ang hirap pwede niyo ba akong nun. bigyan ng moment na kumalas muna dun sa Mahirap emotions? siya, oo. Pero syempre yung okay, next in direct, ano tayo, party. Lang sa akin, sa sine. Alam mo yung ganon? Di ba kailangan mong tumawa after mong umiyak ka ng sobra? Paano ikaw? How do you navigate that? Ako siguro And have you experienced that? siguro nga may problema na rin ako eh. Alam mo yun? Kasi hindi siya normal Hindi siya normal. Hindi siya, hindi siya normal. Hindi siya talaga. normal. Kaya maraming mga mental health, ang mga artista eh. Actually meron din ako. May psychiatrist ka talaga. Pero kasi, yun nga eh, ang hirap nung gagagaling mo lang sa sobrang hatawa ka. Ang mahirap sa akin, okay lang ako kung umiyak ako ngayon, sobrang bigat ng naramdaman ko ngayon, tapos after next scene, tatawa ako. Madali lang yun. Ang sa akin yung mahirap, yung sobrang saya ko ngayon, tapos biglang, boom, babagsak ka. Ayun yung parang medyo mahirap yung transition sa akin na yun. Yes. Kasi mag-start ako, happy thoughts eh. Alam mo yun? Yes, Tapos, yes. doon mo nasisimulan yung mga masasayang bagay sa buhay mo. And, patagal ng patagal, yung eksena mo, pahirap ng pahirap, palungkot ng palungkot. Doon medyo parang, saya-saya ko kanina, gano'n. Doon, so, saan mo huhugutin yung bigla kang lulungkot, di ba? Alam mo yun, di ba? Hindi nangyayari yun. Unless may bipolar ka siguro, di ba? Pero, yun, doon siguro lumalabas yung mga techniques. As an actor, siguro, yeah. Mga slight na lang. Hindi naman sobrang kailangan mag-chabak technique ka na. Sorry, direct line. Pwede mo naman gawin yun, sir. No, sorry, hindi ko kaya yung chubak. Pero personally. mahirap din siya eh. May Hindi ko process kaya. kasi siya eh. Na parang, pwede mo siyang gawin kung yung eksena mo, may time kang gawin. Yes. Pero kung yung, kagaya sabi mo, biglaan lang, gawin mo na to, eksena na to, ganyan. Dun gagana yung mga iba-ibang techniques, klase ng techniques. Like talaga, paano mo i-release yung emotion mo ng mabilisan. Kasi, dami naghihintay eh. Lalo na sa akin, pag may pressure ako, 5 minutes. So, 5 minutes, minsan iisip ko, 5 minutes? Makakahugot pa ako ng 5 minutes. Oo, diba? Minsan naman, wala pang 1 minuto, kaya mo nang gawin. Minsan, depende rin sa araw mo eh. At the same time, parang may araw ako na pilis ko lang makahugot. May araw na parang, nandun, andyan lang siya. May araw din na parang, oh my God, parang walang lalabas ngayon. Alam mo yun? So, may mga iba-ibang technique na lang din na nanggagaling. Like, may, yung sinabi ni Elijah Canlas na technique, nakalimutan ko. Yung mabilisan lang. May sinabi siya may nabanggit siya sa podcast. Nakalimutan ko yung term niya. Na parang, Sa best ngayon, Meisner na kayo eh, di ba? Meisner may Meisner din, yes. Oo. Pero para for me kung ano yung nag-work sa'yo, Yes. yun yung gawin mo. Yes. Kasi kahit naman sabihin ko sa'yo na ito gawin mo itong yan, hindi yun para sa'yo. Exactly, Diba? Kung ano yung for me, kung ano yung nasa likod ng utak mo, kung ano yung gumagana sa'yo that time, gawin mo yun, gamitin mo yun. Diba? Kung hanggang saan ka aabot, depende naman yun eh. Kung Correct, saan aabot yung pag-iisip natin, yung imaginations natin eh. Yun, doon nagagana yun, yung pagiging creativity mo. Yung creative no. So, doon ako minsan gumagawa lang ako senaryo minsan, sarili kong utak. Kaya nga feeling ko may mga bagay akong nawawala na rin. Dapat hindi ko ito naiisip eh. Dapat hindi ko ito diba? naiisip, pero pag inisip ko to, ano kaya mararamdaman ko kung nangyari talaga sa akin? Tapos doon eventually lalabas. Yes. Kaya parang marami po talagang artista na medyo hindi mo sure kung... Kung okay sila o hindi. Or baka may pinagdadaanan lang na character. Or may pinagdadaanan sa totoong buhay. Hindi mo alam. So magbabalik po natin. We're gonna wrap up our conversation and also ang daming bukod sa mga shows na to may mga endorsements ka, ganyan. And we're gonna find out what's in store more for Anthony kay Ne sa magbabalik po ng Think Topsy.
Nakasubscribe ka na ba sa Think Talk YouTube channel? Napansin po kasi namin na marami sa aming viewers ay hindi pa namin subscribers. So kung hindi pa kayo nakasubscribe, we would super appreciate it if you can subscribe to our channel at syempre, i-turn on nyo na lahat ng notifications para updated kayo sa aming mga uploads. Mga katsaa, sana kayo ay nag-e-enjoy ng aming chikahan ni Anthony as much as nag-e-enjoy ako. Napag-usapan na natin ang kanyang parang acting, ganyan mga whatever. Kung meron kang mga dream role na gusto mong gawin, ano yun? Sa ngayon, dream role ko before talaga action eh. So nagawa ko na. Oh, yes. Pero yung may mga roles pa ako na ibang gawin na gustong, siguro psychological Mhm. na film, psycho. Like literal actual psycho? Yeah, Oh. parang medyo, May may Blitz? Yung parang yung something, mga parang ganyan? mix, yeah. Mayroong split personality, mga ganun. Although may mga nagawa, hindi naman nagawa, pero parang, kahit yung sa Laya, medyo may konti eh. May Sa Laya, something, may something oo. yung character. So, meron na akong napakitang konti. So, sana, gusto ko lang ng full length talaga na Oo, nagagawa yun ko siya. talaga yung gagawin mo. Good Ay, luck pa, sa mental health mo nun. Ted Bundy. Oo Oh. nga eh. Pero, Actually, bagay ka! Serial killer! yung mga ganun. Pero, hindi naman ako sobrang immersed. Hello. Hindi mo sure. Hindi ko naman dadala. Hindi mo sure. Pero bagay ka! Delikado yun. Bagay ka sa ganun. Inisip ko lang din yung mental nga eh. Oo nga. Hindi mo sobrang pogi, tapos mamamatay tao. Hindi so ganun eh. Pero marami namang ganun talaga in real life, Maraming di ba? ganun eh. Oo, Parang sobrang Diba? charming. Sobrang charming. Nakuha ka na, diba? Si Jeff Dahmer. Nakuha ka na, nadampot ka pa. Oo nga. Nasa loob ko pa ng ref, mga laman loob mo. Okay na sana eh. Kaya lang, pero syempre, diba? Parang ang hirap mag-play din ng ganong characters. Oo. Ano rin siya, challenge din siya sa akin eh. Kaya siguro gusto ko siyang gawin at the same time. Parang gusto ko rin makita kung hanggang saan yung kaya kong gawin eh. Parang, kaya ko kaya siya. Kasi Kaya mo yun. pag napapanood ko, parang sabi ko, oh my God, grabe yung pinupuntahan ng mga aktor na to. Ibang klase na to. I can imagine. Ako Hindi parang hindi ko ko kaya mag-direct ng ma-imagine. ganun. Oo, Kasi eh. kahit director, di ba, Medyo, mag-immerse ka rin. Ay, hindi immerse okay ka na rin ako eh. sa romcom. Medyo, yung mga eksena, hindi siya, alam mo yung gore yung eksena, medyo hindi siya, masakit sa sikmura, di ba? Ano yung Hindi mga... mo masikmurang eksena, mga ganun. Hindi mo kaya? Hindi, yung mga iba lang. I mean, like, pag napapanood ko. Pero Pero kaya mo siya? yes, I think. Feeling ko. Kaya ko siguro. Oo naman. Lalo na pag... Acting lang yes. naman. Pero syempre, iba pa din. Right. Ano yung parang feeling mong di mo, like, okay, meron akong, yan, hindi ko yan kayang gawin. Like, yan ang ano ko, boundary ko yan, hindi ko kayang gawin yan. Siguro, kaya ko naman kasi lahat gawin eh. Feeling ko, parang kaya kong gampanan. Depende kasi. Love scene. Kaya mo? Love scene, kaya ko siya. Hindi lang siya comfortable, pero kaya ko siyang gawin. Maybe hindi ngayon kasi bata ka pa. O kaya mo na ngayon? Nagawa ko na siya eh. Like yung naka-plaster lang, ganon? Oo, nagawa ko na siya before. Kaya ko naman siya, pero andun talaga yung hindi ka naman komportable talaga eh. Totoo Kasi naman. madami nanonood talaga eh. May naka-boomer ka. May nakabunga. Nag-bubble ng ganon. Tinitingnan yung puwet mo, diba? Diba? Sabi ka, yung shadow, hindi yung consistent. Hindi consistent. Nakastandby lang kayong ganyan. Wait lang, pinagpapawisan na yung artista, pakipunasan ulit. Diba? Ganun. Yun ang hindi alam ng mga tao actually. Yung kala mo. Hindi nakapost ka na naman ng Oo, ganun. nakaganyan ka lang. No, tapos tanongin mo yung co-actor mo, okay ka lang ba? Okay ka lang? Okay lang. Okay lang. So, ganun eh. Ganun yung nangyayari doon eh. May awkward moment pa rin eh na hindi kayo komportable parehas. Pero since trabaho nyo yun, professional kayo lahat. Oo. Kailangan yung gawin, malagpasan yun. Right. Ganun talaga eh. Yun. Pero sa ngayon, gusto kong character yun talaga. Psycho. Psycho. Kung meron kang gustong makatrabaho na artista, doesn't have to be local. Yes. Siyempre, mangangarap ko na lang din eh. Ito ka na sagarin muna. Oo. Sino? Kahit di local, Of course, ganon. of course. Siguro mga Anne Hathaway, ganon. Siguro as rom-com fan ako before, lalo na mga pelikula nila Anne Hathaway dati. So ayun, siguro gusto kong gumawa ng rom-com kasama Hollywood actress. Syempre, di ba? Okay. Paano yun? Pangarap talaga ng, kahit di naman ako ng lahat, karamihan. Bilang
male artist, yan, karoon ng rom-com na may Hollywood actresses kang kasama. Diba? Pelikula. Na feeling ko parang mas pasabog. Kunyari Hollywood, tapos ikaw yung psycho. Yun ang talagang, oh Pwede my rin God. Pwede rin yun. Yun ang parang, shit, you've made it, bitch. Yung ganun na atake nun, pag kunyari nagawa mo yun. Kasi rom-com is rom-com. Pero pag nakast ka, as a psycho, diba? paano? Ang dami mo kalaban yan, Dami mong kalaban nun. Siguro, kailangan sobrang galing mo na siguro. Oo nga actually. Alam mo, pero kaya mo Siguro, kailangan ko pa ng oras, ng konti training, pa. no? Training pa. Kasi sabihin ko man, okay, kaya ko ngayon, kaya ko naman makipagsabayan, pero iba pa rin yung caliber nila dun eh. May mga iba talaga silang, hindi ko alam paano nila naiisip yun. Hindi, kasi like for example, yung mga friends ko sa Korea, yun ang course nila. Yun ang tinapos nila. Film. Acting. Anong major mo? Acting. Talagang, Yung iba, ayaw ko makipag-usap. kumbaga inaral nila talaga siya. Kahit naman sa mga direktor di ba? Ako, hindi naman ako film graduate. Ang lalim ng acting. Akala mo ano lang siya malalim talaga siya. Yung depth niya, iba-iba eh. Like, for you, who's taking it seriously. Iba kasi gusto lang naman sumikat eh. Gets mo yung point ko. Marami din namang nandun lang sa show. Oo, showbiz, kumbaga showbiz lang sila. There's nothing wrong with that. They want to be a celebrity. Sana eventually ma-recognize sila na kung ano talaga yung gusto nila. Like kung gusto talaga nilang umarte, alam mo yun. Kasi kahit naman ako before, kagaya ko, sabi ko nga, medyo bado naman ako dati. Kasi feeling ko naman, ay, para sa akin, di ba itong acting? May ganun pa ako doubt before. Kasi bata ka pa naman eh, di ba? Lahat naman tayo, iniisip kung nasan, seryoso na ba ito ngayon? Kung nasan ako, di ba? Pero before, talagang nung unti-unti na ako nagkaka-show, tas eventually na-realize ko na parang mahal ko tong ginagawa ko na to. Yung acting na parang, yun nga, binubusan ko na siya ng pagmamahal, ng effort, ng oras, na kahit hindi ko sinasadya, binibigay ng katawan ko yun para sa trabaho ko. Parang automatic na pag binigyan ako ng script, kahit ayaw ko magbasa ngayon, babasahin siya babasahin ko siya ngayon, ganun. Parang, na lang, muscle memory na siya sa akin. Alam mo, na-realize ko ba't ka magaling umarte. Ngayon lang, specific. Ngayon lang. Hindi ko naisip dati. Hindi. Yung boses mo is an actor's voice. Kasi pet peeve ko siya eh. Pet peeve ko siya na parang, kinakain niya yung salita niya. Boses puke. Gets mo? Hindi, alam mo. Pero gets ko. Madaming ganun. May mga ganun na, lalo pag lalaki ha. Pag lalaki, yes. Diba? Sa iba kasing, for example lang, sa Korea, yes. Bago ka maging Hyunbin, bago ka maging Gongyu, dahil mong kalaban. Basic sa kanila, na modulated yung voice. Ang ganda ng mga boses nila. Actually, at buo. Diba? Kailangan actor's voice eh. Yung boses mo kasi buo. Buo siya. Pero may mga pilay din ako na character na, katulad gusto, parang gato siya magalita. Hindi, pero it's character yan. Yes, Ibig sabihin, the character pero yeah, asking. voice acting, ibang klaseng game din yun. Like, pag yung kung paano mo ilabas yung voice mo, iba yun. Yes. Kahit ikaw din paano ka magsalita Parang feeling ko nga acting. Ganda rin yung pag-pronounce ng kahit yung pagkapino ng Tagalog. Importante rin talaga yun Kasi ang hirap ngayon, meron tayong maraming slang ngayon na artista din. And parang, ayun nga siguro isa sa way na kung gusto mo talagang gumaling, lalo na umarte sa Pilipinas, yung Tagalog din talaga, yung pagka-precise nung words ng Tagalog. Kasi ngayon may mga slang na rin tayo. Kahit ako medyo may, like kunyari, pamilya mo. Pamilya mo. You mean like may accent sila, may diction sila na gets. Kahit sobrang, although Tagalog pa rin naman, naririnig mo na, ang galing niya na mag-Tagalog, maririnig mo pa rin yung konting slang di ba? Naririnig mo pa rin So, I think nakakatulong. Kasi sa akin, laki akong street. So, yung the way na magsalita ako, buong buo talaga. Hindi, pero kasi parang feeling ko yung mata mo tsaka boses mo, tugma. Explain ko ba yun? Mata-mata acting is one thing. Mata-mata acting. Maraming kayang mag-mata-mata acting. Ang hirap ng mata-mata acting Diba? Pero, pag nang mata-mata ka biglang, ba ako? Diba? Hindi kasi siya nag-audiovisual. Ba ako? Diba? That's my point ko. So, pag maganda na yung mata mo, tapos maganda pa boses mo. Maganda boses mo. Makakast ka. Handpick ka ni Direk. Ganon. Parang si Kyla Estrada. Ganon din si Kyla Like, the way siya magsalita. Pati yung
Kaya paano niya i-modulate yung boses niya. Yan. Kaya kahit sa TV, pag napanood mo siya, makikita mo talaga, naririnig mo na parang, ganda ng Buo, no? boses May niya. projection, no? Yes, galing sa diaphragm. Oo, ganyan. Ganon, Oh my diba? God. Anthony, dito sa Think Talk Tea, meron kaming tinatawag na the manifestation table. The manifestation. Yan. Dito tayo, hawakin mo yan. Yan. Marami ng mga nagkatotoo dito. Oo. Meron kami nga guest na Baka sabi, 500 million, makuha ko na sa'yo. ako muna syempre. Ako muna mag-manifest. No, unahin ko muna. Unahin ko muna. Okay. Meron kami mga guest dito na gusto lang magka-album. May album na ngayon. Album na ngayon. Manalo ng award. May award na ngayon. Sige. So, as long as you believe it's possible, hindi pa rin may doubt. Sige. Hindi pa rin may doubt. So, kailangan ang ma-manifest mo, yung alam mo sa sarili mong posible siya. Meron ka ba mga pangarap, mga goals and dreams na gusto mong maging realidad? Ano yon? Dreams? Siguro, world peace. Wow. Kakaiba, di ba? Pangkalahatan, di ba? Hindi kasi parang feeling ko naman mag-benefit din naman tayo, no? Sa Right. ganong klaseng bagay, di ba? World peace. Hello, walang world hunger, di ba? Parang alam mo yun. I think parang sa panahon, lalo na ngayon, parang yun yung pinaka-importante nating hingiin. Parang yun yung pinaka-kailangan natin ngayon. Pero kung sa akin, kung personal naman, siguro consistent na mga projects and alam mo yun. Hindi naman kasi ako namimili kung ano eh. Basta, mahal ko na marami akong ginagawa at iba-iba sila. Kasi parang feeling ko naman kung isa lang din yung gagawin ko sa buong buhay ko, parang insanity rin sa akin yun na, okay, diba, isang character. Ayoko naman maging action star buong buhay ko. Diba? So, yun, maraming projects and iba-ibang characters. Meron ka bang specific? Ito na siya. Iba-ibang Malakas to, marami to characters. energies. Meron ka bang specific character or project na isa lang, kumbaga na, sana magawa ko to. Before, gusto ko mag-Pedro Pinduco. Pedro Penduko! Yun yung nasa isip na pwedeng kong gawin. Superhero to. Oo. Pedro Pinduco. Well, medyo. Pero medyo ganyan. Hero. Pero yeah. Parang lang din. Childhood, ko rin kasi siya eh. Parang idol mo. Oo, kay Matt Evans pa lang. Oo nga pala, Matt Evans. Matt Evans pa lang. So parang Pedro Pinduco. Tapos kulot din kasi ako ng bata ako eh. So parang naging ko siya. I look up to that guy. Parang okay. So you're not kulot anymore? Hindi na. Secret. Hindi kasi, pabago-bago hairstyle natin. Alam sa showbiz, ang hirap Sabagay, diba? true naman, Hindi mo true makonsistent. Siyempre, nababara ng keratin. Oh, yes. Diba? Si Melay kasi hindi na bumalik yung kulot niya eh. Diba? Kasi nababara na Kasi siya, yes. parang riban-riban, ganun. So, hindi na daw bumalik. Nawawala po talaga eh. Like, posible pala yun. Posible siya. Kasi ako, sobrang kulot ko before. Afro talaga ako eh. Oo. Kasi parang eventually, nasanay yung binabanat palagi. Yes. Laging may products. Wala na yung... Although may mga character pa rin ako na kailangan ko na magpakulot. Gets. Diba? Or siguro kung gusto ko man mag-reset yung buhok ko, baka kailangan ko magpakalbo or semi-kalbo para medyo mas tumubo ulit ng maganda. Which is di ko pwedeng gawin kasi may ginagawa ako. Pwede. Yes. And of course, how do you see yourself 5 years from now? 5 years from now... Ano taong ka lang nun? 26 ka. Ay, 30 na ako. I don't know. Di kasi ako nag-expect eh. Alam mo yun, in the future, I just go with the wave. Just go with the flow. Tapos, siguro, ang importante lang yung present mo ngayon. Alam mo yun? Kung ano yung mga pwede mong gawin na hindi mauubos, hindi masayang oras mo sa araw na yun. I think you grow each day na focus ka sa present na yun. Kasi yun yung importante kung ano yung nangyayari talaga ngayon eh. Dapat aware tayo nun. Hindi natin pwedeng pangunahan yung bagay. Hindi rin naman tayo pwedeng bumalik sa hindi ganito kasi yung nangyari dati. Past, di ba? Nakasarado na yun eh. Kumbaga plakado na yun eh. Ang pwede na lang natin gawin at baguhin ngayon kung ano yung nangyayari talaga ngayon eh. And I think parang ngayon mas nakafocus talaga ako sa kung ano yung pwede kong i-maximize sa buhay ko ngayon. That's why ang dami mong projects. Kasi nakatingin ka sa future, hindi ka nakatingin sa past. Yes. So, marunong kang mag-manifest ng future mo. Manifest lang. And yun nga, galingan lang natin everyday. And be a good person. For sure. Yes. Oh my God. I love it. Thank you so much, Thank you so Anthony. much. Bago ang lahat, how can they
get in touch with you? Or still... Yes, pwede nyo kayong follow guys sa social media ko, Instagram, Anthony Jennings. Tapos, yun nga, Facebook, ganun din, Anthony Jennings page. Lahat naman, same lang. And of course, your shows. Shows ko, of course, Nurse the Dead, guys. Abangan nyo po. Ang premiere namin sa June 12 sa I1 TV. Few days, yes. Few days na lang yan. Oo, so supportahan nyo at para hindi na rin kayo mabitin, syempre mag-subscribe na rin kayo sa I Want. And ano pa ba? Mother Maybe, abangan nyo with Direk Sani. Vento with Ate Lorvy. Siya yung nanay ko doon. And Laya with Blight and JC Santos. At may mga susunod pa akong gagawin at abangan nyo. Dahil naka-leather jacket ako ngayon. Yes, marami siyang projects. I am so happy. Actually, may endorsement ka. May endorsement. Yes, QQ Ramen. Panoorin nyo na yung ads. Parang gusto nyong matuwa. Ano nga yung QQ Ramen muna? QQ Ramen, isa siyang affordable ramen na marami ng branches sila direct. So, kahit saan mahahanap kayo niyan. At kung gusto nyo ng, syempre, kung lasing kayo, hangover kayo, may sakit kayo, at gusto nyo ng makamura ng ramen na pasok na sa panlasa, di ba? QQ Ramen, puntahan nyo na guys. Hindi ito yung ramen na instant ramen. Totoong ramen. Yes, ramen talaga siya. Japanese ramen talaga. And magkano? May mura sila Ang pinakamura namin, 99. So, diba? Sobrang affordable, diba? Mas mahal pa kape. Mas mahal pa kape ngayon, diba? Totoo, Diba? 120 yung kape. Hello, diba? Tsaka nga lang yan eh. Diba? So, ganun. Yun, makakamura na kayo, busog na. Tapos, diba, tanggal pa yung hangover nyo. Diba? We love it. And with that, good luck. Thank you. On your Cheers. shows. Good luck on your shows, on all of your projects. We had so much fun, Anthony. Thank you so much. Thank And you, sana Queen. nag-enjoy din kayo sa aming chikahan. I'm sure nag-enjoy kayo. Nag-enjoy ako. Aming Of isplok. course. And let us know in the comments if you have any comments about our conversation. And please remember, you guys are divinely loved, guided, and protected. See you guys again next week. Bye. Bye-bye.